At para sa video natin ngayon, JIP, medyo dadamihan ko ang shoutout natin. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo, JIP. Una, shoutout para kay Maria Elina Razonable, Cristina Hermnani, Sherwino TV, Jason Agonoy, Maribik Kinakin, at kay Lem Mariano. Maraming salamat sa patuloy na suporta. At syempre, JIP, malapit na namang mag-Sunday, kaya meron ulit tayong 6 winners ng 200 pesos. Simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. 2 entries na kaagad yan. Raffle every week na 200 pesos at major raffle sa December na hoodie at oversized shirt. At marami pa akong paparating na raffle kaya pakiintay na lang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marson. Taong 1970. Iloilo. Nang mga panahong ito, bali-balita sa baryo ni Marson ang biglaang pagkawala ng isang dalaga. Ayon sa matatanda, nabiktima ito ng pagala-galang babaeng engkanto at ang salarin ay ang baliw na babae sa barangay. Hindi naman naniniwala si Marson gawa ng matagal nang nakikita ang baliw. At sa katunayan, madalas niya itong binibigyan ng pagkain. Tuwing lumalabas ay hindi na lang pinapansin ang mga usap-usapan. Dahil mas pinagtutuunan ng pansin ang ina na si Aling Aya. Habang tumatagal ay nagiging ulyanin ito. Sa dumaang 2 taon, halos araw-araw na lang nagkakaroon ng aberya sa tahanan. Dahil madalas kaagad nakakalimutan ng ina ang ginagawa. Isang beses ay nagsasaing ito at bigla na lang lumabas ng tahanan upang mamalengke. Pagbalik ay nasusunog na ang kusina. Mabuti na lang at naagapan ni Marson na galing ding koprahan. Kaya sobrang tutok talaga ang atensyon sa ina. Kung hindi kinakailangang lumabas ay hindi na ito umaalis pa ng tahanan. Isang araw, habang pababa si Marson ng kabundukan, kumuha siya ng anahaw at kawayan para duktungan ng isang kwarto ang tahanan. May napansin itong isang binatilyo sa dinaanang sapa at nakatitig sa kawalan. Nilapitan niya ito at tinanong kung ayos lang ba. Hindi naman tumugon ng binatilyo. Bagkus ngumiti lang ito kay Marson. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at pagkarating sa tahanan, ibinaba niya ang lahat ng dala. Diretso siyang nag-umpisa sa pagkukumpuni at paggawa ng bagong kwarto. Habang abala sa pagpukpok ng bubong, napansin nito ang binatilyong nakita sa sapa na nakaupo sa harapan ng tahanan. Pinabayaan niya lamang ito dahil baka tumatambay lang. Maya-maya pa ay nagyaya na ang ina naman ng halian. At dahil hindi pa rin umaalis ang binatilyo, niyaya nila itong sumabay ng pagkain at hindi naman tumanggi. Habang nasa pagkainan, batid ni Marson na masaya naman ang binatilyo. Gawa ng nagbabahagi ito ng patungkol sa kanyang buhay at nagpakilala bilang taod. Nakikitira lamang siya sa tiyahin dahil bata pa lang nang abandonahin ng mga magulang. Hindi na nagtanong pa si Marson at nang matapos kumain ay nagpaalam na ang binatilyo habang ipinagpapatuloy na ni Marson ang paggawa ng kwarto. Ang buong maghapon ay iginugol lang ng binata sa kanyang ginagawa. Kinaumagahan,
Habang nag-aalmusal ay muling pumunta sa tahanan si Taod. Niyaya itong kumain ni Marson at nagkwentuhan ang dalawa. Nabanggit nito na pinalaya siya ng Shahin sa hindi malamang dahilan. Agad itong inalok ni Marson na manuluyan muna sa bagong kwarto. Natawa naman ang binatilyo kaya ng mismong araw na yun. Nag-umpisa siyang manirahan kasama ang mag-inang Marson at Aling Aya. Sa isang buwang paninirahan ni Taod sa kanila, wala namang naging problema ang mag-ina dahil likas na patulungin at masayahin ng binatilyo. At sa katunayan, nakakasama ito tuwing nagsisimba at kapag may inilalakong kakanin si Marson. Isang araw, nagluto si Aling Saya ng maruya. Naisipan ni Marson na ilako ang paninda at niyaya niyang sumama si Taod. Nang akmang aalis na sana ang dalawa, napansin ng binata na basa ang pang-itaas na damit. Kaya iniwan muna ang itim na supot na lalagyan ng paninda sa ilalim ng puno ng mangga. At nang makabalik, dali-dali nitong kinuha ang itim na supot at umalis. Habang naglilibot, panay ang sigaw ng dalawa hanggang sa may isa sanang bibili. Ngunit laking gulat ni Marson dahil pagbukas ng supot, puro dahon at maliliit na bato lamang ang laman nito. Nagpalusot na lamang siya sa bumibili na naubos na pala ang paninda. Sa paglalakad pa uwi, naitanong niya kay Taod kung ginalaw ba nito ang mga paninda. Ngunit mariing tumanggi ang kaibigan. Hanggang sa makarating ng tahanan ay iniisip ni Marson kung saan ito napunta. Pumunta na ng kwarto si Taod, habang si Marson naman ay umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Lumabas ang ina at niyaya siyang mamalengke, at dahil ulyanin na ang ina, habang nasa daan ay kung ano-ano ang natatanong nito kay Marson. Hindi man niya masagot ang lahat ng katanungan. Pinaliwanag na lamang nito ang nangyaring pagkawala ng paninda. Dahil sa narinig, natigilan ang ina at tinitigan si Marson. Hindi mo ba alam na ang kasama nating si Taod ay isang lumon? Siya ang nagtago ng mga paninda natin. Wika ng ina. Dahil sa narinig ay napakunot na lamang ang noo ni Marson. Hindi malaman kung totoo ba o kung ano-ano lang ang nasasabi ng dahil sa sakit. Kaya nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Kaunting oras lang ang itinagal sa palengke at umuwi din kaagad. Bago pa man makarating ng tahanan, pinauna nito ang ina at pumunta sa albularyo. 5 tirahan lamang ang pagitan mula sa tahanan ni Marson. Matapos na mailahad ang nabanggit ng ina, nagsalita ang albularyo. Titigan mo ng maigi ang kasama mo. Kapag nakita mong wala itong parang kanal sa pagitan ng ilong at bibig, totoo ang sinasabi ng nanay mo. Sa katanayan, tamawo ang tawag sa uri nila at madalas matatagpuan sa mga puno o matataas na lugar. Dahil ang iba ay naninirahan sa tahanan ng tao. Tinatawag itong lumon ng matatanda. Hindi man sila lubhang mapanganib, iwasan mo lang na makakain ng pagkain galing sa kanila. Kadalasan mga bigas na may malalaking butil, pwedeng kulay itim, lila o pula ang mga ito. Kaya mag-iingat ka. Matapos magpaliwanag ng albularyo, nagpasalamat naman si Marson. Gabi na nang makarating sa tahanan. Naabutan niyang nagluluto ng makakain ang ina. Pumunta muna si Marson sa kanyang kwarto. Bigla siyang tinawag ng ina at niyayang kakaina ng hapunan. Biglang sumulpot si Taod. Kaya pinaupo na ito ni Aling Aya at sumabay sa pagkain.
Tinitigan ni Marson ang mukha ni Taod. Halos mabilaukan ang binatilyo nang makumpirmang wala nga itong kanal sa pagitan ng ilong at bibig. Napatingin ang ina at si Taod, ngunit nagsalita siya kaagad na ayos lang siya. Matapos kumain ay kaagad nagpaalam si Marson na mauuna sa kanyang kwarto. Nagdahilan siya na sumama ang pakiramdam. Nang makaiga ay hindi maintindihan ang nararamdaman. Gawa ng napasok na pala ng engkanto ang kanilang tahanan. Ngunit sa ilang oras na pagninilay-nilay, napagpasyahan niyang huwag itong kalabanin. Lalo pat mabait naman ang pakikitungo sa kanila, lalong-lalo na sa kanyang nanay. Dumaan ang ilang araw. At kagaya ng dati, ganun pa rin ang nangyayari sa bahay. Mas tumibay naman ang paniniwala ni Marson na hayaan na lamang itong manirahan sa tahanan dahil wala naman itong ginagawa o pinapakitang masama. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marson ay tumabi ang ina sa higaan. Yumakap ng napakahigpit. At hindi naman umimik si Marson, bagkus ay hinawakan niya ang kamay nito. Minsanan lamang ito mangyari, kaya halos maiyak ang binata ng mga oras na yun. Kumalas ang kamay ng ina sa pagkakayakap at may hinugot ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na boteng itim. Inabot kay Marson. Matapos nun ay bigla na lamang itong tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Dali-dali niya itong sinundan at naabutang nakaabang sa pintuan si Taod. Ngunit tila may kakaiba dahil nakangisi ito nang tumitig kay Marson. Ang ina naman ay papalapit sa binatilyo. Hinawakan nito ang kamay ni Taod at biglang lumingon. Sa paglingon ng ina, kagaya kay Taod ay ngumisi din ito na parang demonyo. Dahil sa hindi na alam ni Marson ang nangyayari, tinitigan nito ang dalawa at sa unang pagkakataon, napansin niya na walang kanal ang ina sa pagitan ng bibig at ilong. Sa mga oras na yun, nakaramdam ng kaba ang binata. Tumakbo papalapit sa dalawa. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya makalapit dahil naramdaman niyang parang may nakaharang. Wala naman siyang nakikitang bakod o kung ano pa. Ngunit kahit ilang beses bumuelo ng takbo, palagi lang siyang natutumba. Maya-maya pa tumawa ng napakalakas si Taod. Tumakbo kasama ang ina palabas ng tahanan. Sinubukan pa itong habulin ni Marson ngunit hindi na nakita pa ang dalawa. Gawa ng bigla na lang itong naglaho sa kadiliman. Napaluhod na lamang sa kakaiyak ang binata. Biglang pumasok sa isipan na puntahan ng albularyo at baka sakaling mahanap pa ang nanay. Naabutan niyang sarado ang tahanan, kaya paulit-ulit siyang kumatok hanggang sa pagbuksan. Kaagad na inilahad ng binata ang pangyayari. Hiningi ng albularyo ang boteng galing sa ina, kaya tumakbo papauwi ang binata at kinuha ang bote. Pagkabalik sa tahanan ng albularyo ay binigay niya ang bote sa matanda. Binuksan ang bote at may hinugot na papel sa loob. Nakikita naman ito ni Marson, ngunit hindi niya mabasa dahil kakaiba ang pagkakasulat. Alam mo ba, Eho, hindi naman talaga ulyanin ng nanay mo. Naging ganito lang ang pag-uugali niya dahil 2 taon na ang nakakalipas nang makakain ito ng bigas na galing sa lumon. Ngunit minabuti ng nilalang na hindi muna ito kunin at itago ang lahat sa pagiging ulyanin. Ngayon ang nakatakdang panahon para pumunta ang nanay mo sa bago niyang mundo. Si Taod, ang engkantong nagpakain ng bigas sa iyong ina ay iisa.
Nakalahad pa dito sa liham na nasa sinapupunan ka pa. Kilala niya na si Taod at alam na din na hindi ito isang normal na tao. Isang beses noong 10 taong gulang ka pa lamang, inalok ka ng nilalang ng pagkain. At dahil alam na ng nanay mo na maaari kang mapahamak, nakiusap siya sa nilalang na siya na lamang ang kunin. Kaya naman doon nag-umpisa ang lahat. Pagpapaliwanag ng albularyo. Natulala si Marson habang nakatitig sa matanda. Hindi malaman ang nararamdaman. Walang ano-ano ay naiyak na lamang hanggang sa nawala ng malay. Paggising niya, naroon pa rin siya sa tahanan ng albularyo. Inalok siya ng matanda na mag-almusal. Kaya naman bumangon si Marson at nag-usap ang dalawa. Dahil sa hindi matanggap ng binata ang katotohanan, hinayaan lang ito ng albularyo na manirahan kasama sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob umuwi ng tahanan, naabutan niyang nagkalat ang dahon ng puno ng mangga. Pagpasok naman sa loob ng tahanan, dali-daling sinilip ang mga kwarto sa pagbabakasakaling maabutan ang ina. Ngunit kahit anino nito ay hindi na muli pang nasilayan. Ilang araw din na halos palaging tulala si Marson sa tahanan. Hanggang sa may isang kapitbahay ang nagtanong kung bakit namumulaklak ang puno ng mangga at halos walang oras na hindi naglalagas ang dahon nito. Hindi naman tumugon si Marson at nang tignan ng puno ng mangga, halos umuulan nga ng dahon at napakaraming bulaklak. Ngunit hindi pa naman panahon nito. 1 buwan na buhay ang mangga na parang may mahika dahil sa walang tigil nitong pag-ulan ng mga dahon. Kasabay nito, unti-unti ring nakakabangon ang binata. Matagal na panahon ang nakalipas magmula na nangyari ang lahat sa buhay ni Marson. Hindi man muli pang umuwi ang ina. Ngunit sa puso niya, lubos ang pagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo nito para sa kanya. Samantalang ang puno ng mangga naman, patuloy lang na nabubuhay sa bakuran. At ayon kay Marson, ugaliing maging mapagmatsyag sa lahat ng ating nakakasalamuha. Dahil baka ang hindi natin alam na ang ating mga nakakainkwentro ay isang elemento. Ang susunod na kwento, itago na lang natin ang pangalan niya bilang Kulot. Taong 1972, Leyte. Kasalukuyang namomroblema si Kulot dahil nawawala ang alagang kalabaw. Ito lang ang tanging pinagkukunan ng hanap buhay, kaya mabigat kung tuluyan ng mawala. Bukod sa utang na ipinambili ng kalabaw, meron pa siyang 8 anak na binubuhay. Sa 4 na araw na paghahanap, kung saan-saan siya nakarating, ngunit hindi na talaga makita ang alaga. Kaya naman ipinagpasa Diyos niya ang lahat. Swerte na nga lang dahil 8 ang kanyang anak. Nasa poder ng inagawa ng pansamantala itong kinuha para may makasama sa tahanan. Namasukan na muna si Kulot bilang kargador sa isang tindahan at kung minsan ay pinag-iigib ng ibang kapitbahay. Dito ay nagkakaroon siya ng kita kahit sobrang napapagod. At isang araw, pagkagising ay ramdam na ramdam nito ang bigat ng buhay. Kaya naman minabuti niyang pumunta sa simbahan kahit 5:00 pa lamang ng umaga. Ang pinuntahan niya ay pinakalumang simbahan sa baryo. Madalas hindi kilala ng tao. Nasa liblib na lugar ito at natatabunan ng maraming puno. Nalaman lang ito ni Kulot nang minsang dalhin ng ina at ayon dito, misteryoso ang simbahan
Dahil ni isa sa lugar, walang nakakaalam kung ano ang kwento sa likod nito. Pagkarating ay taimtim siyang nagdasal sa harapan ng altar at halos mapahagulgol sa kakaiyak dahil sa unang beses niyang naramdaman ang yakap ng Diyos. Matapos nun ay naupo ito sa pinakaunahang upuan. Pinagbasdan ang mga santong nakapalibot sa loob ng simbahan. Ilang minuto pa ay nagpaalam na at lumabas ng lugar. Sa kanyang paglilibot ay may nakasalubong siya na lalaking matanda. Alam mo ba, Eho, kung may baka o kalabaw kang nawawala, maaaring humiling ka sa santong si San Antonio Padua dahil may kakayahan siyang hanapin at ibalik ang mga nawawalang hayop. Wika ng matanda. Napatitig naman si Kulot dahil alam ng matanda ang problema. Akmang magtatanong pa sana siya. Bigla itong tumalikod. Diretsyong pumunta sa likuran ng simbahan. Dahil sa nalaman ay hindi na nagdalawang isip pa si Kulot na hanapin sa loob ang santo at humiling. Taus-puso siyang humiling sa santo na hanapin ang nawawalang kalabaw. Bago pa man lumabas ay hinalikan ng santo sa pagnanais na pakinggan ang kanyang panalangin. Pagkalabas ng simbahan, diretso nang umuwi ng tahanan dahil kinakailangan niyang mag-igib sa mga kapitbahay. Sa maghapon ay walang humpay itong nagpabalik-balik sa ilog para mag-igib. Halos lahat ng kapitbahay ay binabayaran siya dahil napakalayo ng ilog sa lugar para magpabalik-balik, lalo pat karamihan sa tao doon ay matatanda na. Nang makauwi ay grabing pagod ang naramdaman ni Kulot kaya nahiga siya sa kwarto. Papikit na sana ang mga mata nang biglang bumangon dahil nakarinig ng tunog ng kalabaw. Dali-dali siyang lumabas ng tahanan at naluwa nang makita ang hinahanap na kalabaw. Nakatali sa may puno ng sampalok sa gilid ng tahanan. Napabulong na lamang ito ng salamat Ama at nagpasalamat sa San Antonio Padua. Matapos titigan at haplusin ang mukha ng alaga, bumalik na ito sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, pagkagising pa lang ay pumunta na ng simbahan at kaagad na hinanap ang statwa. Bago pa man lumuhod ay pinagmasdan niya ito. Ngunit napansing puno ng armosikos ang damit at putikan din ang mga paa. Nang akmang hahawakan sana, biglang dumating ang isang madre at kinuha ang statwa. Hindi na nakaimik pa si Kulot. Bagkus ay naupo na lamang ito sa gilid at matyagang nag-antay sa madre. Halos isang oras din ang pag-aantay at nang lumabas na ang madre, kaagad niya itong sinalubong. Matapos mailagay ang santo, dala ng kuryosidad ay nagtanong si Kulot kung bakit biglang naging ganon ang itsura ng santo. Ayon sa madre, naglalakad at naghahanap ito tuwing may humihiling sa kanya. Hindi naman nag-usisa pa si Kulot. Pagkatapos nun ay nagpaalam na muna ang madre dahil may iba pang tatrabahuin. Dahil sa nalaman, imbis na mangilabot ay mas lalong lumakas ang loob ni Kulot na kausapin ng santo. Para sa kanya totoo ang lahat ng kaganapan. Kaya naman lumuhod ito sa harapan at inabot ng kalahating oras sa pagdarasal. Pagkatapos nun ay umuwi na ng tahanan at masayang tumungo sa bukid kasama ang kalabaw. Namangha naman ang mga kasamahan niya dahil matagal nang nawawala ang kalabaw at ang buong akala nila ay hindi na matatagpuan. Dahil sa pagtatanong ng mga kasamahan, naibahagi ni Kulot ang milagrong dala ng San Antonio at sa maghapon, napakasaya niya dahil sa wakas ay bumalik na din ang regular na hanap buhay.
8:00 na nang makauwi si Kulot. Habang kumakain ay nakarinig ng mga yabag sa harapan ng tahanan na parang may isang tao na hirap makaalis sa putik. Lumabas ito para tignan. Namangha sa nakita dahil naroon ang santong si San Antonio na naglalakad. Grabe ang kabang nararamdaman. Hindi malaman ni Kulot ang gagawin. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya na naglalakad ang santo. Napakasagrado nito, kaya naisip niya na kung sakaling kailangan bang magdasal o baka kailangang hawakan ng santo. Dahil sa pagkamangha ay natulala na lamang si Kulot. Napakaputik ng mga paa ng santo at may mga amorsikos na din ang damit. Naalala naman ni Kulot ang itsura ng santong dinasalan. At sa puntong iyon, wala siyang ibang naisip kung hindi totoo ang Diyos. Ilang sandali pa, lumingon at tinitigan siya ng santo at kagad nang umalis sa lugar. Naglakad papunta sa likuran ng tahanan. Hindi niya na nagawa pang sundan dahil baka magalit kung magambala sa paglalakad. Sa pagbalik sa loob ay hindi mawala-wala ang kabog sa kanyang dibdib. Napainom na lamang ng tubig at pagkatapos ay nahiga na. Halos 2 oras din ang pagninilay bago tuluyang nakatulog. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, muling pumunta ng simbahan si Kulot at napansing walang dumi sa katawan ng santo. Ngunit inisip na lang na baka tapos ng malinisan ng madre. Taimtim itong nagdasal. Maya-maya pa habang nakaluhod ay naramdamang may tumabi sa kanya. Napamulat ito at nakitang katabi ang matandang lalaki. Nakipag-usap sa kanya tungkol sa santo. Kumusta ka, iho? Mukhang napapadalas ang pagdarasal mo sa santo. Pero mag-iingat ka lang dahil alam mo naman dito sa lugar, laganap ang mapagpanggap. Matatagpuan mo lamang ako sa simbahan kung sakaling kailangan mo ng tulong. Wika ng matanda. Dahil sa naghalo-halong emosyon ni Kulot, ni isang salita ay walang lumabas sa kanyang bibig. Hanggang sa tuluyan ng makaalis ang matanda. Matapos makapagpaalam sa simbahan, umuwi na si Kulot at ipinagpatuloy ang ordinaryong buhay. Bandang 11:00 ng gabi, habang mahimbing na natutulog ay nagising si Kulot dahil naramdamang parang may tumakip sa kanyang bibig. Pagdilat nito, nagulat siya nang makitang nakapatong sa kanya ang kamay ng santo. Sa isipan ay napadasal na lamang si Kulot. Maya-maya pa ay nakangisi na ang santo at sobrang nakakakilabot ng itsura. Tatayo na sana si Kulot para kumuha ng itak. Ngunit biglang humaba ang kuko nito at ibinaon sa kanyang pisngi. Napasigaw si Kulot. Bigla namang tumakbo ng mabilis at hindi na malaman ni Kulot kung santo ba talaga ang nakita o ibang nilalang. Nang makasiguradong nakaalis na, hinugasan ni Kulot ang sugat sa muka at hindi na rin nakatulog pa dahil sa sobrang takot. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, saka pa lamang niya nakayanang maipikit ang mga mata nang maaninag ang liwanag sa labas ng bintana. Dahil sa hindi sanay sa puyat, maghapon siyang nakatulog. Ngunit ang hindi alam ni Kulot, 1 linggong magiging ganito ang ikot ng buhay niya. Tulog tuwing umaga at magdamag-damang nagmamanman ng tahanan. Nararamdaman niya na parang palaging may bumubulong sa 2 tenga. Naninibago na ang katawan sa bagong sistema.
Hindi pa rin nakakapagdasal pa si Kulot dahil puro pag-aalala ang nasa isipan at halos mapuno rin ng sugat ang buong katawan dahil sa pabalik-balik na ang santo. Isang araw, hindi na makayanan pa ang sitwasyon. Naglakas loob ito na puntahan ng matanda sa simbahan. Matyagang nag-intay, ngunit sumapit na ang gabi. Hindi pa rin nagpakita ang matanda. Nagpabalik-balik ng ilang araw sa simbahan si Kulot. Ngunit ni anino ng matanda ay hindi niya nakita pa. Dahil sa lumalalang sitwasyon tuwing gabi, nagpasya si Kulot na lumayo na sa lugar dahil sa takot na baka mapatay siya ng nilalang. Bago umalis ng lugar ay nagpaalam ito sa ina na iiwan na muna ang mga bata sa kanya upang makapagtrabaho ng maayos sa Maynila at buwanan na magpapadala. Nagtanong pa man ang ina kung saan galing ang mga sugat nito. Ngunit sinabi na lamang ni Kulot na dahil iyon sa minsang napaaway sa isang kapitbahay. Mahirap mang lumisan dahil lamang sa nilalang, ngunit mas mahirap kung mawalan ng makakain ang mga anak. Kaya lakas loob na hinarap ni Kulot ang buhay sa Maynila. Paunti-unti ay kusang humilom ang sugat. Maraming nagtatanong kung saan niya ito nakuha. Ngunit palaging pareho ang sagot niya sa karamihan. Hanggang sa ngayon, nagtatrabaho pa rin si Kulot sa Maynila, buwanang nagpapadala sa pamilya. Tuwing Disyembre na lamang siya buwibisita sa lugar at hindi rin maitatanggi na nagkaroon siya ng trauma sa lahat ng pangyayari. Malinaw na alaala ang peklat sa katawan ng minsang atakihin ng hindi malamang nilalang. Samantala, matagal na panahon na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin masagot ang katanungan sa isipan ni Kulot. Sino ang matandang lalaki sa simbahan? At kung ano ang koneksyon ng matandang lalaki sa santo na si San Antonio Padua? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Palagi nating tandaan, may kakayahang manlinlang ang mga elemento. Kumbaga, nagbabago sila ng itsura, may ibinibigay na kung ano-ano sa atin para makuha yung tiwala ng tao. At kapag nakuha na yung tiwala, doon sila aatake. Bago pa natin malaman yung lahat, huli na. Kasi napasa ilalim na tayo ng kanilang mahika. Kaya lubusang pag-iingat at impormasyon ang kailangan, JIP. Malaking tulong ang ating kwento para maging malay sa ganitong sitwasyon. Yun lamang, JIP, huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle para sa ating paparating na prizes. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.